Sabi ng mga Amerikano, everything's bigger in Texas. At pinatunayan nga ito ng isang kangaroo sa isang sanctuary sa Texas, USA noong 2021. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki ang braso nito. Red kangaroo. Yan ang species ng kangaroo na pinakamalaki sa lahat ng kangaroo. At isa nga dito si Roger the Kangaroo ng Australia. Sumikat noon sa internet dahil sa maskulado nitong katawan. Unfortunately, pumanaw si Roger noong 2018 dahil sa katandaan. Nakakamangha din ang pouch ng mga babaeng kangaroo na nagsisilbing baby bag para itong built-in baby carrier. Ang cute naman ng mama kangaroo na ito at ng kanyang maliit na Joey na gustong pumasok sa kanyang pouch. Nakailang ulit ngunit bigo pa ring makapasok ang Joey na ito sa kanyang pouch. Sa dami ng mga kangaroo sa Australia, hindi maiwasan ang labanan para sa pagkain, teritoryo at babae. Ang Australianong ito naman ay sanay na sanay, parang wala lang, habang may katawag ay sinampal ang isa sa mga kangaroo sa kanyang bakuran. Napaka-cute ngunit matapang. Yan naman ang description ng batang kangaroo ito. Good little dude, hey. Personality. Good work, buddy, good work. Ang mga kangaroo ay malalaking marsupials na native sa Australia. Kilala sila dahil sa kanilang matitibay na legs, buntot at ang kakayahang tumalon. Gaya ng ilang marsupials, kumakain din sila ng damo at iba pang halamang may dahon. At syempre, kilala sila dahil sa pagkakaroon ng bulsa sa kanilang tiyan. Ang mga babaeng kangaroo ay may tinatawag na pouch na nagsisilbing baby bag para sa kanilang mga baby. Tinatawag na Joey ang mga baby kangaroo. Sila ay nananatili sa pouch mula sa pagsilang hanggang sa lumaki at handa ng humiwalay. Sila rin ay bahagi ng Macropodidae family, kasama ang tree kangaroos, wallabies, walrus, cocos at pademelons. Mula sa mga tumatalon sa lupa hanggang sa mga umaakyat ng puno. Amazing, di ba? Pero wait, there's more! Dahil pag-uusapan din natin ang top 3 most awesome facts tungkol sa mga kangaroo. Una na rito ay ang kanilang laki. Alam nyo bang ang kangaroo ang pinakamalaking marsupial sa buong mundo? Partikular na ang male red kangaroos. Ang male red kangaroos ang pinakamalaki sa kanilang species. Isipin nyo mga ka-awesome, kaya nilang tumayo ng hanggang o higit pa sa 6 feet ang taas at umaabot naman ang timbang nila sa 90 kilograms o 200 pounds. Pangalawa sa listahan ay ang kakayahan nilang tumalon. Kung inaakala nyong basta lang sila tumatalon, well mga ka-awesome, kaya lang naman nilang tumalon vertically ng 6 feet high at hanggang 25 feet horizontally. Oo, tama ang narinig nyo, 25 feet sa isang talunan lamang. Kaya nilang abutin ang ganitong layo dahil sa kanilang malalakas na paa sa likod. At speaking of paa, alam nyo bang ginagamit nila ang kanilang buntot bilang ikalimang paa? Kapag naglalakad ng dahan-dahan, ang buntot nila ay hindi lang pangbalanse, kundi para na ring dagdag na paa. Ang mga kangaroo ay mayroong iconic status bilang pambansang simbolo ng Australia. Makikita sila sa coat of arms, pera at maging sa mga uniform ng atleta. Pero sa kabila ng lahat ng ito, maniniwala ba kayong itinuturing silang mga peste ng mga magsasaka sa Australia? Ito ay dahil ang populasyon ng kangaroo sa Australia ay tinatayang nasa 50 million ayon sa National Geographic noong 2019. At dahil dito, nagkakaroon ng kompetisyon para sa pagkain sa pagitan nila at ng mga alagang hayop tulad ng baka at tupa. Sila rin ay nakakasira ng mga pananim at nagdudulot ng mga aksidente sa daan. Sa katunayan, ang kangaroos ang sanhi ng 80% ng 20,000 annual animal-related collisions sa Australia. Dahil sa dami nila at kawalan ng natural predators tulad ng mga dingo at aboriginal hunters, umusbong ang pagpatay sa mga kangaroo. Ginagamit ang kanilang karne, balat at leather bilang mga pangunahing export. Ang kanilang karne ay mababa sa taba at mataas sa protina, kaya tinatangkilik ito sa grocery stores at fine dining restaurants. This one is kangaroo. It smells like beef.
It tastes similar to beef. Ang kanilang leather naman ay ginagamit ng mga sikat na brand tulad ng Nike at Adidas. Pero syempre, habang sinusuportahan ng iba ang sustainable harvesting, mariin naman itong tinututulan ng mga animal protection advocates. Para sa kanila, ang mga kangaroo ay dapat igalang bilang bahagi ng kalikasan at kultura, hindi para gawing resources o ituring bilang isang peste na dapat puksain. Ang usapin ng kangaroo management ay nagpapakita ng masalimuot na relasyon ng mga Australiano sa mga hayop na ito bilang simbolo ng pambansang pagkakakilanlan at bilang bahagi ng ekonomiya ng bansa. Ikaw ka-awesome, tingin mo ba mas nararapat silang protektahan o gawing bahagi ng sustainable industry? This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!